puso, yung pagkataong natatago, yung hindi nakikita. Kasi ang nakikita yung katawan. Yun. Kaya ang pag-usapan natin, hindi yung paglagong physical o katawan, hindi paglagong spiritual. No? Ngayon, may pagkakapareho yon, no? Yung paglagong spiritual sa paglagong physical. Meron silang pagkakapareha. Tingnan natin sa First Peter 2, nandun yun. No? Para maintindihan natin, kasi minsan ang Panginoon, nagbibigay siya ng sample na literal o natural para maintindihan natin yung spiritual. Halimbawa, yung hindi lamang sa tinapay, mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos, yon. Yung tinapay, natural yon, literal, pagkain ng katawan. Pero yung salitang lumalabas sa bibig ng Diyos, pang-spiritual. No? Yung pagkain nga, yung tinapay, katulad nung salita ng Diyos. Kaya, yun, merong paghahambing, no? Merong pagkakatulad. Meron ng, para maintindihan natin, yung spiritual. Kung may pagkain pang katawan, may pagkain pang spiritual. Yung pagkain ng katawan, yung ating yung tinapay, kanin, yan, gulay, ibang klaseng pagkain, gulay, karne, no, kanin, tinapay. Pero pagkain ng espiritu naman ay delikado doon. First Peter 2:2, no? May pagkakatulad na natin para makita po natin. First Peter, ang nakalagay dyan, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, nasain ninyo ang gatas na walang daya, upang sa pamagitan nito magsilago kayo sa ikaliligtas. Kaya sabi niya, gaya ng mga sanggol, no? Na nasain daw yung gatas. Ano yung gatas? Yung salita ng Diyos. Kaya may pagkakalitulad. Yung salita ng Diyos, may tulad sa pagkain. Tapos yung sanggol, no, kung makikita nyo, sanggol is spiritual. No, meron naman sanggol, physical. No, kaya merong pagkakahalin po. Para maintindihan natin kung ano yung gustong iparating ng Diyos sa atin sa Espiritu. Kaya mas mataas yung pag-iisip ng Diyos kaysa sa pag-iisip natin. Kasi pang-spiritual eh. Hindi pang isip na kaalaman, hindi sa pangkatawang kaalaman, hindi pang-spiritual. Ngayon, naintindihan natin yung salitang spiritual na paglago, no? O yung ating puso, yung ating pagkatalo. Meron tatlong antas. Pag-aralan natin yung tatlong estado ng paglaki, no? Halimbawa, sa physical meron, di ba? Ano yung tatlong antas ng paglaki? Una, dadaan muna sa pagiging sanggol. No? Sa physical yun, di ba? Siyempre, hindi ka na may papanganak na matanda agad, di ba? Ano naman, parang lumabas ka laki na nung anak ko, Puti na ng buhok. Sabi kayo, kaya, may buhok ka agad, O kaya, malaki yung ngipin. Ang lalaki naman ng ngipin ng anak ko, ay, yung kilikili niya, may buhok na. Walang gano'n, no? Sabihin, dadaan sa pagiging sanggol, no? Dadaan talaga, sanggol. Tapos, pagkatapos ng sanggol, nagiging bata. No? Walang dumadaan sa pagkabata. Hindi pwedeng sanggol sa patanda agad. Yan ba kayo nakita ng gano'n? Sanggol sa patanda agad. Dadaan talaga sa pagiging bata. Tapos, pagkatapos ng bata, yun na, nagiging sanggol na. Pagkamat, meron binata, saka dalaga. Meron din gano'n sanggol, bata, lagyan pa natin, binata, dalaga, tapos biglang matanda. Sa physical. Meron din sa spiritual. No, meron din. Merong pinatawag na sanggol sa spiritual, o sanggol sa espiritu. Meron din batang spiritual, bata sa spiritual, meron din matanda sa spiritual. No, kaya, alamin natin yung katotohanan doon sa tatlo na yun, no? Yung
sanggol sa spiritual, sanggol bata sa spiritual, tapos matanda sa spiritual. Kaya, ngayon, kaya may pagkakahalin tulad, di ba? Pansin nyo, sa physical, may pagkakatulad yung spiritual. Ngayon, doon sa physical, may mga karakteristik yun, kaya natatawag na bata. Ngayon, totoo yun sa spiritual. Halimbawa, yung ano bang katangian ng sanggol? No? Kaya tignan nyo kung nandito yung inyong karakter o katangian, a-adjust lang naman, adjust kayo para maging matanda spiritual. Isa talagang nagiging sanggol tayo, no? Sanggol, bata, pero a-adjust lang ng espiritu yun para maging matanda spiritual. O yung sa English, maturity, sa tawag nila. Matured na. Tapos yun, yung maturity, paglago. Yun ang ibig sabihin. No. Ngayon, yung antas ng paglaki na tatlo, may katangian yun sa physical. Ganun din sa spiritual. Halimbawa, yung sanggol. Ano ba ang katangian ng sanggol? Punta muna tayo sa positibo. Yung positibong katangian ng sanggol na huwag niyong kakalimutan. Magagamit na to. Ano yun? Yung maging inosente. Yun. Di ba? Yung sanggol, di ba? No? Kaya sinabing inosente, yung ibig sabihin, sa physical, merong pagiging inosente at sanggol. Ano yung pagiging inosente ng isang sanggol? Yung wala siyang nakaraang kasalanan. Yun yung kaya sinabing katangian niya, positibo to, magagamit na to araw-araw. Halimbawa, di ba pag tinignan niyo yung sanggol, may maalala pa kayong nakaraang kasalanan? Ha? Kasi yung isang antas nga, di ba, nasa gaya ng mga sanggol, kasi lang yung kabuborn again lang to. Katatanggap pa lang kay Kristo. Di ba, ngayon pala siya tumanggap kay Kristo. Kaya, yung isang linggo, sanggol na sanggol, di ba? Spiritual. Yun, talagang sanggol pa. Ngayon, doon sa pagiging sanggol nga, huwag niyong iiwan yung karakteristik na pagiging inosente. Kasi yung pagiging inosente, ito yung katangian ng bata na pag tinignan ng magulang, walang maalalang nakaraang kasalanan. Alam niyo sa Diyos, sa harapan ng Diyos, ganun din tayo. Pagka na born again ka, no? Pinanganak ka sa Espiritu, yung nakaraan mong pagkakamali, wala na yun. Kahit ano pa yung kasalanan na gawa mo, nalimot na yun, sabi ng Diyos. Every your age perfect na natin, no? Kaya pag na-born again yung puso mo, wala na yung kasalanan sa spiritual. Wala na yun. At naalis na. Di ba sabi ng Bible, ang kordero ng Diyos ay nag-aalis ng kasalanan. Ang naalis na kasalanan, yung nasa puso. Yun yun. Pero yung pag-aaral pa natin sa mga susunod, yung kasalanan hindi natatanggal, yung nasa laman. Pero yung na-born again, sinilang ka, no? Bagong silang ka. Siyempre, bagong silang ka sa Espiritu, wala kang nakaraang pagkakamali naman. Wala na yun. Alis na yun. Kaya nga ang kordero ng Diyos ay nag-aalis. Saan yung naalis na kasalanan? Sa puso yun. Ngayon ang maintindihan natin. Kaya okay, papahid na may kasalanan pa rin kayo na nandiyan sa puso. Limot na nga ng Diyos yun eh. Kaya 8:12, no? Tingnan natin. Kaya natin. Ang nakalagay dito ay ganito eh. Sabi niya, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ganyan, no? Sabi ng Diyos, magiging mahabagin ako sa inyong mga kasalanan. Yung inyong kasalanan, hindi ko na aalalahanin pa. Ganyan, no? Ang tingin ng Diyos sa atin ay gaya ng tingin ng magulang doon sa kanyang anak na nung ipanganak ay walang maalalang kasalanan. Meron ba kayong naalalang kasalanan sa sanggol? Pag sinignan nyo? Wala. Ganon din sa spiritual. Kapag born again tayo, wala na yung nakaraang pagkakamali. Ang tingin ng Diyos sa atin, inosente. Wala kang kasalanan na gawa sa Diyos. Burado yun, naalis yung tawag.
Naalis, hindi natakpan, naalis, tanggal. Kaya, yun yung, ngayon magagamit nito pag inatake kayo ng demonyo. Kasi ang demonyo, sasabihin, nagkakamali ka naman eh. Asala ka naman. Hindi ka talaga born again, nagkakamali ka naman eh. Yun, ang atake ng demonyo kasi, gano'n eh. Sabi niya, hindi ka naman anak ng Diyos eh. Patuloy ka naman sa kasalanan, nagkakamali ka pa rin. Ngayon, pagka hindi mo alam yung katangian ng sanggol, na pagiging inosente, na pag humingi ka ng tawad, tingin na naman sa'yo ng Diyos ay walang kasalanan, talo ka sa demonyo. Kasi sabi mo, hindi na ako magtutuloy. Ganun din naman eh. Kasalanan din naman ako eh. Kamali din naman. Nagagawa rin naman akong mali. Ayun. Ang atake ng demonyo, doon sa baby Christian, pag hindi niya alam yung karakteristik na yun, talo kayo. No? Tatalonin kayo. Ngayon, kung meron kayong panlaban, sasabihin nyo lang naman kay Satanas nasusulat. At tinatawad ako ng Diyos, sabi niya, hindi na niya alalahanin ang aking mga kasalanan. Kaya, limot na yun. No? Ang Diyos, pag nagpatawad, paano magpatawad ng Diyos? Yung limot. Hindi naman katulad ng tao kasi. Ang tao, nagpapatawad. Pero sabi niya, hindi ko makalimutan eh. Hindi pagpapatawad yun. Ang tunay na pagpapatawad, yung sinasabi niya. Kaya pag sinabi ng Diyos, limos niya na, tingin na naman niya sa atin, sanggol na inosente. Diba magandang karakteristik yun? Huwag niyang iiwan yun. No, gamitin yun. Yun yung isang positibong karakteristik ng isang sanggol na kapag ka nagkakamali ka, humingi ka lang ng tawad, limot ka naman. Kaya nga mali yung sabi nila yung, siguro kaya naging ganito buhay ko kasi masama ako noon. Paano nga eh? Hindi naman parurusahan ka ng Diyos dahil paano ka naman parurusahan sa isang kasalanan limot na nga niya? Diba, iba gano'n eh. Siguro kaya ganito buhay ko kasi masama ako nun. Ano ba, na-born again ka? Limot na nga ng Diyos. Huwag ka naman parurusahan. Saka hindi mawala kung nagsisi yung tao dahil ang Diyos tumitingin sa puso. Nakita mo, nagkamali, nakahingi naman ng tawad yun. Limot na naman ng Diyos yun. Kaya, mali siguro, kaya sila ganun ang buhay, baka may ibang ginagawa. Pero hindi dahil masama sila noon. Diba? Iba ganyan eh, sabi, kaya ganito buhay na yun, kaya mahirap kasi masamang tao ako eh. Di parang nangyari, nabuhan naging ka, tapos wala palang kwenta, tingin pa rin sa'yo ng Diyos makasalanan. Tapos parurusahan ka. Kasi ang punto, ba't kaya magparurusahan ng Diyos sa isang bagay na nilimot na yung iyong kasalanan? Ang tingin talaga ng Diyos sa atin, bilang sanggol inosente. Yun yung karakteristika na huwag niyong iiwan doon sa pagiging sasanggol. Kasi magagamit niyo araw-araw sa demonyo. Kasi atake sa isip eh. Ang background ito. Ang atake ng demonyo, ganyan, sabi ng demonyo, makasalanan ka naman. Sisimba ka pa. Samba-samba ka pa, nagkakamali ka naman. Atake ng demonyo eh. Tapos, pagka natalo ka, sabihin mo, ayoko na magsamba, ganun din naman. Talo ka na, wala kang maririnig. Wala kang maririnig na salita ng Diyos. Hindi ka lalakas sa spiritual mo, kaya wala kang makakain eh. Dahil sabi kanina, pagkain para lumaki, di ba? Gaya ng sanggol, nasain mo yung gatas para lumago ka. Parang sa physical nga, na nasain mo, paano ba ako lalago sa pagiging sanggol? Siyempre, kailangan mong gumatas. Diba? Yung bata, gano'n eh. Kaya kanina, nabigyan ko ng kape sa sa'yo. Sabi mo, bigyan kape, hindi lalaki. Kasi nga, pagka kape ang bibigyan mo sa sanggol, nakasago, tubig, hindi lalaki. Ang lalaki pag gatas ang binigay mo. Kaya ibig ko sabihin, spiritual, kailangan mo din kumain. Paano mo malalaman yung karakteristik ng sanggol? Makakapag-adjust ka, wala ka naririnig. Na naririnig mo lang dyan sa labas, ay, matured ka na. Ano ba yung matured sa kanila?
Meron po sa... Parehas niyo, no, sa Biblia. Ang maturity ay hindi yung, kasi matanda na siya, kaya mature na. Hindi yun, matanda, isip bata Yung silver hair. Meron matanda, isip sanggol Yeah? Kaya, ibig sabihin, nasain yung gatas, yung salita ng Diyos. Kasi yun ang ayaw ng demonyo kaya kayo inaatake sa isip. Ayaw ng demonyo na makapakinsay ng salita ng Diyos. Ayaw yun. Kasi malalaman niya, malalapit kay Kristo. Alam niya, lalago kayo sa spiritual. Magagamit kayo sa Diyos. Kaya yun. Huwag niyong iwan yung karakteristik na inosente. Pangalawa, yung isang karakteristik na sanggol o yung katangian? Yung pagiging mangmang. Yun, iwasan yung maging mangmang. Spiritual. Kasi alam nyo, sanggol, mangmang yan, physical. Kasi, bakit naging mangmang? Lahat ng hawakan yan, kinakain. At, bigyan mo ng papel, kakainin. At trinay nyo na ba sa sanggol? Trinay ko yun nung vitamin niya kain Dati, pag bigyan mo ng papel, tutubo. No? Tapos bigyan mo siya ng ballpen, tutubo. Paano kung ibigay mo karayon? Ay, tubo. Kaya, inayaan mong gumapang dyan sa sahig, kung mga ganda-ganda yung sahig mo. At may nadampot na pardible, karayong, at kinain, mamamatay. Hindi na malalason yun, hindi malalason, mamamatay. Kaya spiritually, sa salitang pag-uusap, pang spiritual, meron din gano'n nalalason. Mamamatay. Sa physical, diba, may namamatay pag nakakain ng sanggol. Sa spiritual, may nalalason din. So, paano nalalason? Alam nga nalalason yung mga Kristiyano sa mga maling turo. Lalo na kung ang turo ay paliwanag ng tao. Bawa, sabihin ng iba, may verse din naman, pastora, yung binabasa nila. Siyempre, pag mangmang ka, tanggol ka, mangmang ka, sasabihin mo yun, kasi may verse din naman. Pero pagka matanda ka na spiritual, alam mong gamitin ng Biblia, alam mong mali yung tinuturo. Diba, kagaya ng sample kung anong nakaraan, sa San Manuel, at turo nila, walang baby Christian daw. Hindi na totoo yun. Kasi pag sinabi mo walang baby Christian, hindi ko lang kung ano yung mga sunod na sinabi niya Kasi pinento lang sa akin yun Pero pag ibabasa mo sa Bible, kababanggit nga lang kanina, gaya ng mga sanggol na bagong panganak. Talagang may baby Christian, tanggapin natin yung katotohanan. Halimbawa sa atin dito, talagang may sanggol. Hindi mo na yun, matatanggal. Diba, sasabihin ko sa inyo, dito walang sanggol spiritual Ito naman kaya yan. Hindi magiging totoo, di ba? Kasi nga, sa physical kasi, pag sinabi mo, walang baby Christian, parang sinabi mo sa physical, walang sanggol. Di ang mangyayari, panganganak lahat ng tao, Adan agad at Eva. Kasi si Adan di naman dumaan sa pagiging bata, nakasanggol di ba? Sa physical sa physical, ginawa na sila ng Diyos, ganun na Tanda na. Physical. Pagkatapos nila Adan, hindi na, nanganak na si Cain at si Abel. Hindi naman katulad ng pagkagawa kay Cain at kay Abel. Makagaya ng sinabi ng Diyos, sige, gawa uli ako. Hindi na Pag si Cain, ang nakalagay doon, nakilala ni Adan, ang kanyang asawa, si Eva, nagkaanak si Cain. Nung nakilala na si Tinan. Nagsiping, tapos pinanganak. Hindi katulad ni Adan at Eva, wala naman nagsiping, ginawa talaga ng Diyos. Wala. Walang pagtatalis na naganap. Ang ibig ko sabihin, sila Eva lang yung matanda na pinanganak. Pero sa katotohanan, pagkatapos nila,
Ngayon, no, ngayong panahon natin, may nakita ba kayong pinanganak na gano'n na kagad? O, di totoo lang may baby Christian, di ba? Meron baby Christian. Siguro, inaano ko yung punto ng magsalita eh. Makakako, ganito, kaya niya sinasabi siguro walang baby Christian. Gusto niya siguro lahat ng tao doon sa loob lumagos ka naman. Pero mali kasi sabihin, walang baby Christian. Meron yan, sinabi nga ng Biblia, meron. Tapos tatanggalin mo. Yun, ingatan niyo yung mga nakakain yung gano'n. Mali eh, mali nga yun eh. Huwag mong kakainin, dahil wala naman nakalagay eh. Ngayon, pag kinain niyo yun, nagiging mangmang kayo, kasi mangmang kain ka ng kain, malalasong ka. O, tapos, inaano ko, sabi ko, asan ang verse? Wala naman sila mapakita. Kasi ako mayroong verse eh, yung 1 Peter 2:2. Gaya ng mga sanggol, sabi niya eh. Si Pedro nagsasalita. Tapos sabi, lumago kayo sa pagiging sanggol. Eh, meron eh. Meron talagang sanggol. Aminin natin, talagang may Kristiyano, kahit Kristiyano, sanggol ka spiritual. Yun yung totoo. Kasi hindi mo naman kasi, siguro, kaya gusto nila sabihin na walang baby Christian, doon nila wala agad yung bisyo. O, Lunes tumanggap, Martes wala nang. Pwede ba yun? Gano'n agad? Lunes ka tumanggap sa Panginoon, born again ka. At wala ka ng bisyo, tanggal agad. Hindi naman pwede, diba? Maraming born again na nakaka-born again lang. May bisyo. May bisyo pa rin eh. Baby nga. Kaya may baby Christian. O ba, tumanggap, nagsusugal. Lunes, tumanggap. Gusto nila siguro, bakit di na magsugal? Eh, para bang yung ugali na lang, babaguhin mo sa sanggol. Gusto mo, Lunes tumanggap. Gusto mo, Martes, bago na ugali. Maraming Christian gano'n eh. Para bang, ang Diyos niya, mapagpahinog, nagtitiis sa atin eh. Tapos ikaw naman na Christian, para bang ako, kagaya ko, hindi ko pwede pilit na yung nagbago ba ako ng Lunes, tumanggap ako Lunes, Martes nagbago ba ako? Tapos gusto ko, doon sa kasama ko, ganun din. Kasi kung paano ako, nagtiis ako ng Diyos na nagbabago hanggang ngayon, kailangan ganun din tayo sa isa't isa. Mapagpahinod tayo sa mga kasama natin, baby pa talaga eh. Kasi adjustment lang naman yun eh. Kung gusto nyo lumago, adjust kayo sa pagiging sanggol. Mamaya makikita natin yung characteristic ng matanda. Adjust lang naman eh. Para maging matanda. No? Kaya, ibig sabihin mo sa magiging mangmang, no? Ingat kayo. Tignan natin. Vision 4:14. Katangian din ng sanggol yun sa bata, no? Yung pagiging mangmang. Vision 4:14. Tingnan nyo yung iba nga walang verse. Yung iba naman sasabihin, ay may verse. May verse kami. Eh, alam nyo, kahit naman gumamit ng talata, pwede naman eh, maling turo gumagamit ng talata. Paano yun? Kasi nga, siyempre, gagamitan, pag wala kang alam, mangmang ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mangmang ka sa salita ng Diyos, kasabi mo, ay may verse naman eh. Tapos mali naman pala yung interpretasyon. Kasi nga, ganito ang sabi nito, tingnan nyo. Ephesians 4:14. Sabi niya, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa. Ayun, huwag na daw tayo maging mga bata pa na napapahapay dito doon at pinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamagitan ng mga daya ng mga tao sa kasusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Ngayon, ano sabi ni Pablo? Huwag na kayong maging mga bata pa na napapahapay kayo dito doon, pinatangay kayo ng, sabi niya, ng hangin ng aral. Ano yung tawag niya sa hangin ng aral? Gaya ng mga tao, patusuhan ng mga tao, lalanggaw ng kasamahan. Hindi siya maling aral, hangin ng aral. Pagka daw gumamit yung isang tao ng hangin ng aral,
puso daw yun, sabi ni Pablo. Ano daw yun? Nanloloko, nandadaya. Ngayon, ano yung hangin ng aral? Paano nangyayari yon? Yung hangin ng aral, kukuha ng talata, tapos i-interpret niya na. Ano ba, nakabasa ganito. Nagbigti si Judas, o nagbigti siya, kasi meron siya nabasa. Ayun. Kasi in-interpret niya, ba't si Judas nagbigti? Di magbigti din ako. Dapat binasa mo yung buong istorya. Basahin mo yung buo. Yun yung sinasabi ni Pablo na huwag niyong i-interpret. Tatanong kayo, ba't nagbigti? Hindi yung, mamaya may problema kayo. Parang ruleta. Lord, may problema ako. Nagbigti si Judas. Ayun. Ayan. Dahil kakabasa mo na isang talata. Parang gano'n eh, gaganon mo. Yung, parang baraha, parang ginanon mo. Nagbigti, sagot ni Lord, nagbigti si Judas. O, tapos gumanong ka na naman, may nabasa ka. Ganun din ang gawin mo. Kumayo ka't ganun din ang gawin mo. Eh, isang talata lang naman yung nabasa mo. Di pinagsama mo ngayon, nagbigti si Judas, sabi ng Lord, nagbigti si Judas, kumayo ka, ganun din ang gawin mo. O, kaya ganun yung hangin ng aral. Ganun yung sinasabi ni Pablo, yung hangin ng aral. Kasi doon sa konteksto, alam nyo sa konteksto, yung nagbigti, ba't nagbigti? Diba? Judas yun. Hindi kayo yun. No? Tapos, yun yung mga dapat natin consider sa pag-aaral ng Biblia. Tapos, di ba babasa din kayo, kumayo kayo, ganun din ang yung gawin. Ang konteksto naman yun, yung Samaritano. Kasi yung Samaritano, yung buong istorya nun, yung Samaritano, pinulungan niya yung na-hold up. Kaya tinatanong nung Hudyo na, Lord, sino ba ang mas maigi dun sa tatlo? Kasi yung unang dumaan, nilagpasan yung hold-upper eh. Yung pangalawa, at yung Samaritan pa ang tumulong. O, kaya nung tumulong, sabi ni Kristo, doon sa kausap niya, yung Samaritan ang mabuti. Kaya kumayo ka, ganun din ang gawin mo. Hindi sinasabi doon sa nagbigti. Ako po ano? Ha? Yung pandaraya, nakita niyo yung pandaraya na yun. Ingat kayo, kaya hindi lahat ng nagtuturo. Kaya tama yung sinasabi. Kasi kailangan matalino kayo nakikinig. Kaya lang sabi ni Pablo, mandaraya. Ang tawag niya eh. Hindi naman niya sinabing yung nag-interpret ng sarili niya, ang galing-galing nun. Sabi niya, mandaraya. Mandaraya. Alam niyo ba yung mandaraya? Di ba? Nanloloko, nandadaya. Paano niya dinadaan? Binabaluktat niya yung salita ng Diyos. Hindi naman yun ang ibig sabihin. Para lang, alam nyo, kaya ginagawa nila yun, para tatama dun sa gusto nila. Kasi may turo silang gustong ipahatid eh. Ngayon, kukuha sila ng talata, nalalapat doon, kaya may talata din silang ginagamit. Pero sila lang yung nag-interpret noon. Hindi Biblia nag-interpret. Dapat ang mag-interpret ang Biblia doon sa turo. Hindi mo sa nabasa niyo isang talata. Hindi pwedeng ang mag-interpret nun, kasi meron kayong mababasang isang talata lang, pangit niyang pakinggan. Halimbawa, kagaya nito, no? Example ako kayo, no? 1 Corinthians 15. Mga lason nga itong mga pinapakain ng iba eh, kaya ingat kayo. 1 Corinthians 15, 19. Ito, ginagamit ito ng Jehovah Witness. Manggiting mo na yung pangalan. Yung saksi ni Jehovah, ginagamit nila ito. Itong talata na to. Ngayon, tama kaya yung interpretasyon nila. Rason yun. Ngayon, sasabihin nyo, pag di kayo marunong, dahil mangmang nga, no, katayin niya ng sanggol, mangmang. Eh, pastor, may verse din naman ah. May talata ka. Kaya lang, sarili nilang pakahulugan na ibabagay nila sa turo nila. Ano ba yung turo nila? Bago natin basahin ito. Ang turo kasi nila ganito. Si Jesus Christ, ginawa lang ng Diyos. Kaya ganito ang laban, ganito. Ito yung Diyos, ito si Kristo, mas mababa sa Diyos. Ngayon, para mapaniwala nila kayo na
kay Jehovah kayo maniwala. Kaya lagi nila sinasabi, kay Jehovah ka manampalataya. Si Kristo, kasi ayaw lang pumayag dalawa Diyos eh. Ayaw lang pumayag. Gusto nila ang kamalang Jehovah, yung Jehovah lang ang Diyos. Si Kristo mababang Diyos. Yun sa kanila. Ngayon, yun yung turo nila. Nananapan ngayon nila ng verse. Sabi niya sa ito ang ginamit. May kinakausap ako, ito ang ginamit eh. Sabi niya ito kung sa buhay lamang na ito kayo nagsisiasa kay Kristo, tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Tapos sabi niya sa akin ganito, mo, pag na kay Kristo ka, kawawa ka. Kaya kay Jehovah ka na lang. Ngayon, isang talata lang yun eh. No? Talagang yun ang nakalagay. Pag isang talata ang ginawa mo, sabi niya, kung dito ka ron sa lupa, asa lang kay Kristo, kawawa ka daw. At sinaksakan niya eh. Ito yung saksak niya. Kaya kay Jehovah ka na lang. May talata din yun, no? Ngayon, ganito yun. Sabi ni Pablo, hangin ng aral ang tawag doon. Sinasaksakan nila, nang hindi naman yun ang ibig sabihin nito eh. Kailangan mabasa mo ng buo. Ang 1 Corinthians 15 ay pagkabuhay na magtuli ang subject. Kasi i-consider mo yung paksa, pag nag-aaral kayo ng Biblia, ano ba yung paksang pinag-uusapan dito sa 1 Corinthians 15? Ang paksang pinag-uusapan ay resurrection. Sabi nga ni Pablo dito, pag tinutuloy niyo yung basa, sabi niya, kaya na sinabi na kung sa lupa lang na ito, kung hindi nabuhay na mag-uli si Kristo, yun ang sinasabi niya. Kawawa tayo. Kasi nga, walang panalo. Talo tayo. Kahit namatay si Kristo, hindi naman nabuhay na mag-uli. Tapos maglilingkod tayo sa Kanya. Hindi naman pala tayo mabubuhay na mag-uli. Ba't pa ako papagod? Tuturo ko ng linggo-linggo. Wala naman ako mapapala-pala. Hindi naman din ako mabubuhay na muli. Yun ang ibig sabihin nito na kung dito ka lang sa lupa, asa kay Kristo. Kasi nga, ang paksang pinag-uusapan dito ay pagkabuhay ng maguli. Kaya nasabi ni Pablo, meron kayong mababasa dito na mawawalan ng kabuluhan ng pananampalataya kung hindi nabuhay na maguli si Kristo. Kasi nga, tignan nyo, wala namang kasing leader na nabuhay na maguli. Wala eh. Wala. Kundi si Kristo lang talaga ang leader na namatay nung 3 araw na buhay. Kaya ngayon, naniniwala tayo sa Kanya, may kabuluhan na yung ating pananampalataya. Pero kung bawa, dito lang, dito tayo aasa kay Kristo, hindi siya nabuhay na maguli, kawawa nga tayo. Kasi wala tayong mapapala. Hindi tayo mabubuhay na. Yun yung ibig sabihin nito. Kaya tignan nyo, ano ang punto ko ngayon? Gagamit din sila ng talata, ingatan niyo yun. Huwag kayong kain ng kain. Pag kumain, pero kayo kumain. Paano ba tayo kumain? Physical. Diba? Pag kumain ka, tubo. Ano ginagawa mo? Ginalataan mo, di ba? Ginalataan mo. Kasi may alam ka na eh. Pag may alam ka na sa Diyos, talataan mo yung magpapakain sa'yo. Teka muna, mapalit Halit ng lasa, huwag mo kakainin. Lalataan mo yung sinasabi ng kausap mo, para kang kumakain ng pagkain. Diba? Hindi naman yung pag kumain ka ng pagkain. Pag kumain ba kayo, ganon? Paano na kung nakakain mo ngayon, yung buto? Patay ka. Patay ka nun. Kasi ganon ka kumain eh. Tubo. Nalumok mo yung buto. Buto ng manok. Tinik. Yung ano yung ginagawa nyo, tinatanggal nyo yung tinik. Diba? Ano ibig sabihin? Parang hindi kayo nalalason. No. Kahit na para mawala yung pagiging katangian ng sanggol. Kailangan, tanggalin yung tinik. Huwag yung kainin yung tinik. Pag kumain ba ka ng isda, kinakain yung tinik? Ha?
Yung ano, yung buto ng manok, yung malamig sir eh. Minsan, delikado ang kainin nyo, malalasin ka, mabubuluan ng ano, maulap kayo. Ano nang ibig ko sabihin sa spiritual? Yung mga makakausap kayo. Kaya sabi ni Pablo, huwag na kayong maging bata. Sabi nga, saan tayo ba kasi alam nyo, kaya may talata, para lang pakita nilang tama yung turo nila. Kaya sasabihin nung hindi nakakaintindi, basta may talata din naman. But nervous din naman sila. Alam nyo, nagkakatalo yan sa interpretation. Parang ito na naman, ginagamit sila eh. Yung sample lang ko lang kayo, no? Kasi hindi ko naman, talagang sila daw yung saksi. Every 12. Kaya pag hindi kayo nag-aaral, madadaya kayo. Ito. Sabi niya ito. 12 verse 1. Kaya kamang nakukudkud tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. O, nakasa niyo yung saksi. Kaya sasabihin nila dito, kami yan. Yung saksak eh. Hindi nakabasa. Sa English siya, witness eh. Witness. Kaya, di ba ang tawag sa kanila, Jehovah Witness? Sa Tagalog, saksi ni Jehovah. Nakabasa ng saksi. Biglang sabi, kami yan. Ayan, sabi niya, kaya't lamang nakukupkod tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, sabi namang walang liwag ang bawat pasal. Ito yung sabi na nakabasa sila daw yung saksi. Tignan niyo, no? Kaya kung pinapaunawa sa inyo ito ng gusto, ganito yung ginagawa kasi nila. Kukuha ng isang talata, at nakabasa ng saksi, bigla sasabihin sila daw yun. Ngayon, direct yun. Alam nyo, ang pag-aaral ng Biblia, kaya lang naman nagkaroon ng chapter 12. Alam nyo kung sinong gumawa ng chapter ng Biblia at ng bilang niya, yung talata. Diba may makikita, chapter 12, verse 1 hanggang gano'n. Dati wala yung ganyan. Pag sa original, kasi dati ang Biblia, alam nyo, yung scroll. Wala pang, wala pang print, yung print, wala pang gano'n, wala pang gawa ng ganito. Ang Biblia noon ay scroll, nakaganon. Sa isa lang natagpuan nyo, kaya napagsama-sama ang Biblia. Scroll. Ngayon, yung scroll na yon, walang version, walang verse, walang chapter. Ano ibig ko sabihin? Kasi para maintindihan natin, yung saksi dito, hindi sila. Alam niyo kung sino yung saksi dito? Sa chapter 11 kasi, ang mga nabanggit ay yung si Abraham, yun, man of faith, si Abraham, si Noah, yun, sila Adan, sila Eva, tapos sila Jacob, sila Isaac, si Sarah. Yun yung sinasabing nakukubkub tayo ng maraming saksi. Sila yon, hindi nga, nakakakay mo na yung tamang interpretasyon. Hindi tayo nalalason. Hindi, lason yun eh. Sabihin nila, kami yun. Ngayon, sanggol ka, nakain mo na, no? Nakain mo na. Tingnan nyo, nakain niya na. Sumama siya, naniwala siya eh. Hanggang napapakain na siya ng mga lason. Siyempre, aalis ka pa ba? Nakain mo na yun. Sanggol ka nung pakainin. Hindi ka naaalis doon, nung talaga. Kasi na-brainwash ka na eh. Nalasong ka na eh. Dapat ang ginawa nyo muna, nagkaliksik muna kayo. Nag-aral muna. Tama kaya yung kanilang interpretasyon? Kasi yung saksi dito, pag tinas nyo 11, ayan nyo, mga saksi, si David, si Samson. Kasi ganito yun, kaya sabi niya, yamang nakukubkub tayo ng maraming saksi. Tapos sabi niya, ang ginagawa ni Pablo dito, takbuhing inilagay sa harapan natin. Kasi nung isulat ni Pablo to, nandun sa harap ng mga. Alam niyo yung takbuhan, yung parang sa Olympic, di ba sa Olympic may mga tao. Tapos di ba pagka ikaw yung kakampi nun, sasabihin niya, sige takbo pa. Pagka nangihina ka na, sige, takbo ba? Kaya yun ang ibig sabihin ni Pablo doon. Nakukubkub daw tayo ng maraming saksi. Sino yun? Sila Abraham, sila Isaac. Na pagka daw tayo nangihina sa mga pagsubok, tumakbo ka pa, magpatuloy ka sa Panginoon. Ang sumisigaw noon, yung mga mananampalataya.
tumakbo pa kayo. Huwag kayong bibigay. Sige na, tumuloy pa rin kayo sa Panginoon. Ganun ang ibig sabihin nun. Sino yung saksi? Yung mga namatay na. Nandyan, nasa langit sila na so kahit di natin sila nakikita, sinasabi nila sa atin, magpatuloy kayo. Sabihin niyo yung mga pakan ninyo para makatakbo kayo. No, yun nga yung halimbawa, sabi kasi sa takbuhan, di ba, pagka nangihina na runner, di ba, yung mga tao, sige, takbo pa, takbo pa. So, yun naman yung mga saksi natin, yung mga nasa langit na sinasabi, tumakbo pa kayo. Yun yung tamang interpretasyon. O ngayon, yun yung tamang interpretasyon. Sabi nila sila daw yun. Mali sila, tama. Ha? Lason yun. Intindihan nyo na yung lason? Yung talata din. Kaya lang, interpretasyon nila yun. Kasi ilalapat nila yun eh. Sasabihin nila, kami saksi kami. Kaya yung saksi dyan, kami yan. Kaya sabi ko sa kanya, hindi ko yan. Kasi alam ko pa rito yung Biblia eh. Yung mga man of faith yan, sila Noah, sila Abraham, sila yung saksi na tumatakbo tayo, pagpapatuloy tayo tumakbo, sumisigaw sila kahit di natin naririnig. Sila yung nagsasabi, magpatuloy kayo. Ano yun? Kaya tignan nyo, no? Ginamitan nila ng talata. Ngayon, tignan nyo yung sanggol. Minsan may nakausap ako, no? Yung Jehovah pumunta rito. Eh, bata pa siya eh. Bata pa. Alos kalahati yata na edad ko eh. Tinanong ko siya. Sabi ko sa kanya. Hindi siya nagtanong sa akin. Ako nagtanong. Sabi ko sa kanya, pwede magtanong? Hindi po, sige, magtanong ka. Sabi ko, ilang taong ka na sa Jehovah Witness? Sabi niya, 10 years. Sabi ko sa kanya, wala ko na bang planong pumalis o lumipat? Tapos ito, sabi niya, ano? Sasagot niya sa akin. Kasi ganito po yun eh. Kasi, di ba alam niyo po ba yung peking pera? Yung pera. Yung sa pera, sabi niya, may peke. Kaya, dito po nakita ko yung tunay, sabi niya. Yan. Yung tinanong ko nga isa, kasi yung example na, natural eh. Yung pera na papel na peke, tunay. Eh, tinanong ko siya. Sabi ko sa kanya ganito, paano mo nalalaman sa spiritual kung peke o tunay? Hindi ngayon siya makasagot. Kasi sa pera ang dali eh. Ngayon, pinag-aralan natin kanina, nakita niyo ba kung ano peke? Sa spiritual? Ayun. Kasi kaya tinanong ko siya, sa pera madali, lukutin mo lang, uuunat yan eh. Kaya tanong ko sa kanya, paano mo malamang mali ang turo? Spiritual. Paano mo nalamang peke at tunay? Hindi na ba niya diba? Kaya dapat nag-sample ka sana ng natural, sana alam mo rin. Sa spiritual, di ba? Sample ka ng natural eh, sinapol mo, may peke, sa pera, may peke. Pero sa Biblia ba may peke? Meron. Pero at tanong, paano mo malamang peke? Kailangan, nakita natin yung buong turo, yung buong aral, yung buong paliwanag. Kagaya dito, sample ko di ba? Yung sabi nila, yung saksi. Okay, sabi ko sa kanya, tignan nyo, sample siya, nakain niya yun. Wala na, hindi na siya makaalis dun. Nakain na nila yung turo bawal magsundalo, bawal magpulis, nakain na nila, bawal magsalin ng dugo, diba? Ano pa yung mga bawal? Bawal magbayang magiliw, bawal ang Pasko, bawal ang birthday. Yan. Ngayon, tingnan nyo, 10 years na siya doon. Bakit siya nasama doon? Kasi nasanggol. Kinain niya ng kinain yung mga tinuro. Ngayon, na-brainwash na siya. Ang tawag doon, hindi turo. Brainwashing yun. Na-brainwash na. Yun. Nakita niyo yung katangian ng sanggol, yung pagiging mangmang. Pag nakain yun,
Yun na, hindi na siya makaalis dun sa nilalagyan niya. Ano eh, lason eh. Kaya, ingat kayo. Ganun yung, tingnan nyo yung, basahin natin 2 Peter 3:16. Sa Tagalog na mababaw, meron kayo, yung Biblia mababaw. Tingnan nyo ha, kung anong payo ni Pedro ha, 2 Peter 3:16. Sa Tagalog na rin, yung mababaw, mababaw. Ang nakalagay doon, ganito eh. Nakalagay ito sa 2 Peter 3:16, yung maraming mahirap unawain sa mga sulat ni Pablo, sabi niya eh, na binibigyan ng maling pakahulugan ng mga magmang. Yun. Anong tawag ni Pedro doon sa naging interpret ng sarili niya na hindi naman yun ang ibig sabihin ng Biblia, mangmang. Tapos sabi ni Pedro, binibigyan kasi nila ng maling pakahulugan. Tapos sabi niya, mag-ingat kayo, baka kayo mailigaw. Kaya nakaliligaw yung turo, yung aral. Kaya kailangan sa mature, yung matanda, di ba? Sa matanda, kailangan marunong ka. May knowledge ka spiritual para hindi ka mangmang. Huwag kang kain ng kain. Na baka naman pinakain ka ng maling turo, minunok mo. Dapat huwag mo lunukin, pag-aralan mo muna. No? Kagaya ko, pinag-aaralan ko, lahat ng turo nila, yung si Kristo daw yung ama, si Kristo na yung anak, tapos may talata din sila. Mali na yun. Hindi si Kristo yung ama, iba yung anak sa ama. Diba? Halimbawa, kami ni, halimbawa na lang, si Jeff. Ako ba si Jeff? Si Jeff, ako. Si Jeff ba ako? Siyempre, ako yung ama, siya yung anak. Siyempre, ang ama yung nasa langit, si Jesus yung anak. Tapos sabi nila, si Jesus na din ba yung ama? Paano nangyari yun? Siya ay pamilya. Diba? May sample lang yun, no, ng mga lason. Eh, di ba, pagka tinawag yun, pastor, sino tatawag mong pastor? Diba, pastor Dan. Hindi naman si pastor Dan niya, si Jeff din eh. Tapos sasabihin mo, hindi, siya rin yung ama. Hindi nga, i-analyze niyo. Kaya, di ba nakakarinig kayo ng ganyan turo? Yan, yung si Jesus na rin yung ama, si Jesus na rin yung anak. Paano nangyari si Jesus yung anak, si Jesus na yung ama? Sa anak lang si Jesus, hindi siya ama. Iba yung ama, yung Diyos ama yun. Kaya hindi na pwede sabihin, naglalakad ako dyan. Pastor Jeff! Yung tinatawag, Pastor Jeff. Hindi, kayo po yung tinatawag ko kasi kayo rin yung ama. Kayo yung anak. Ang gulo, di ba? Ang gulo. Ang gulo. Ang gulo. Ang gulo. Nakita ko yung tatay ni, tatay ni Jake. Ang pangalan? Nakita ko, di ba? Ginanggit ko yung pangalan. Brother Jake! Brother Jake! Ay hindi, tatay niya ako. Hindi, kayo rin ang anak. Gulo. Ang gulo. Sa natural na, ang gulo eh. Di ba? Natural, magulo eh. Di lalo na sa spiritual. Jesus na yung ama. Jesus na. May talata din sila doon. Gulo yun. Ngayon, ano yung pinaka-punto doon sa lahat na sinabi ko? Huwag kayo maging mangmang. Kasi characteristics na sanggol yun. Iwan niyo yung pagiging mangmang sa spiritual. Alam, mag-aaral tayo. Magsasaliksik tayo. Sabi nga ni Kristo, saliksikin ninyo ang kasulatan. Kasi nga, kaya mo kaya sinasasaliksik. Eh, hindi naman pinaliwanag ba? Nagbasa ka. Chapter 1. Pinaliwanag. Love. Ay, ang galing, pinaliwanag. Hindi mo nasasaliksikin kasi pinaliwanag niya. Kaya nga, sasaliksikin mo, iba-iba yung verse na makikita para siyang puzzle. Hanapin yung mga magkakasamang verse. Yung sa puzzle, di ba, hanapin yung ano. Hindi yung pagka bumili ka ng, di ba, pag bumili ka ng gulay, eh, mag-aadobo ka.
Hindi ka naman bibili ng baboy doon sa gulayan, di ba? Walang gulay doon, ay walang baboy doon. Ang meron doon ay gulay. Ngayon, kung walang baboy doon, doon ka bibili ng baboy. Ganun yun sa Biblia, gano'n. Andito yung paliwanag na nasa ibang chapter, nasa ibang verse. Kaya sasalita. Huwag niyong ipapaliwanag ng Sarili niyong interpretation. doon muna tayo, no? Ano yung katangian ng, tutuloy natin yan. Tanggol, yung pagiging inosente, yung pagiging mangmang, o yung ignorante. Kaya, yung inosente, panghawakan yun. Pero yung pagiging mangmang, iwan yun. Yung Lord yun. Natalino tayong gumagamit ng